matutuloy ang susunod na hearing ng tunay at legitimate at legal na Blue Ribbon Committee sa Huwebes. Senate Blue Ribbon Committee hearing tuloy na po yan bukas. Nako! Iyak ang mga tulpok dito. Kinumpirma po mismo yan ni Senador Rodante Marcolita. Good news po yan. At isa pang good news na ating talakayin. Yung teacher na si Teacher Tayam ay natalo sa Korte Suprema tungkol sa kanyang petisyon na umano'y ideklara ang 12 senador na may quorum. Aray ko, iyak. O ito, grabe, maganda yung mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Brave 18 nakahanap ng kakampi. Kinampihan po ng Nis Ido Manzano ang mga ex-marines tungkol sa mga batikos, niraprap at ng Malacanang na basurero o mano ang mga ito. Kaya Ido Manzano, pinatamaan si Rapi Tulfo. Dami ng kaaway ni Tulfo. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Unahin na po agad natin itong usapin patungkol sa Blue Ribbon Committee hearing. Bukas na po ito. Kinumpirma po mismo ni Senator Rodante Marcolita na matutuloy po ang Blue Ribbon Committee hearing. Patay kayo diha. Tandaan po natin yung hearing bukas ay legal po. Yung mga chairman na gaganap po dyan, si Pia Cayetano, Blue Ribbon Committee Chairman, at si Rodante Marcolita, ang subcommittee chairman ng Blue Ribbon, at siyempre yung Senate President, Alan Peter Cayetano. So, sige, unahin po muna natin itong usapin patungkol dito sa pagkatalo, no? Sa pagkatalo ng isang guro na ideklarang quorum ang anak ng kagwang, yung 12 itlog ng mga senador kasama si Escudero. Naku, mukhang hindi matutuloy ang paglipat dito ni ni Sherwin, ni yung GIL. Sinsya na, kagigising ko lang. Ni Joel Villanueva kasi hindi kinatigan ng Korte Suprema itong Teacher Tayam na ito. Pero bago po natin talakayin yan, so unahin na lang muna natin itong si Sherwin Gatchalian. Kasi nga, sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano na mag-share tayo, dalawa tayo magpipirma sa lahat ng mga dokumento kasi may sigalot nga, hindi tayo nagkaintindihan. Pero nagmatigas tong hinayupak na Gatchalian. Ibinasuro niya po yung alok ni Senator Alan na power sharing. Handa pa po ba kayo na makipag-usap sa kanya? Ang advice po na Malacanang, huwag magtiwala kay Senator Alan. At any comment po doon sa sinabi niya na dalawa daw yung Senate ngayon, Senate of the Philippines at Senate of Malacanang? There's only one Senate, it's Senate of the Philippines. At nakita naman natin yung proceedings nung June 3 na nag-elect ng isang Senate President pro tempore at nag-designate ng isang acting Senate President. So, yun ang rin-recognize ngayon ng ng mga ibang branches of government tulad ng House of Representatives. Nakita natin na si Secretary Reyna ang nag-represent sa Senado at of course ang executive branch. Dahil ang executive branch yan tayo nakikipag-coordinate sa maraming bagay from legislation all the way to operations. And throughout the weeks, maraming lumalabas na mga pahayag ang iba't ibang legal experts and legal luminaries, ang Integrated Bar of the Philippines, Association ng Law Deans, nag-issue din sila ng kanilang statements at marami pang mga ibang luminaries. So itong proceedings ng June 3 ay legal and valid.
and therefore, isa lang ang Senate President pro tempore at isa lang ang acting Senate President. Pero totoo na merong dalawang grupo, no? Yung grupo ng majority na merong 12 votes at yung grupo ng minority na merong 10 votes. So open pa po kayo na makipag-usap kay Senator Alan Cayetano, sir? Sabi ko, Sally, open ang aking pintuan para sa lahat ng senador at open naman tayo sa pakikipag-usap. Of course, this last few days, medyo busy tayo with all of these operational issues. Ang importante kasi, empleyado eh. At maraming agam-agam na hindi sila makakasweldo, baka madelay na matagal. So yun ang binigyan ko ng priority this last almost 5 days, no? Dahil maraming kakausapin na departments at maraming kakausapin ng mga offices inside the Senate. So pagsasaya lang po ba yun ng oras yung nagpapalabas pa ng memo, Senator Alan Cayetano bilang Senate President na hindi na naman po siya kinikilala ngayon? Well, nasa kanya yan, no? It's up to him kung gusto niya maglabas pa o hindi. Akin, ang pinaka-importante lang tuloy ang operations. Walang madidelay na sweldo. In fact, ang benefits, advance nga ang pagbibigay natin. Even promotions, advance rin. So, makikita nyo yan, no, in the next few days. Paano po ito, Sherwin Gatchalian? Mukhang nasampal kayo dito ng Korte Suprema. Para sa akin, ha? Ito po ay kabaliktaran, no? Kasi ang sabi niya, meron daw quorum yung John 3 na 12 sila. O paano to? Yung nagpetisyon na ideklara kayo na may quorum, natalo ng Korte Suprema. Yung gusto ni Senator Alan Peter Cayetano ng term sharing, ayaw mong pumayag. So kung ako naman, Senator Alan Peter Cayetano, hindi na ako papayag na magkaroon ng parang term sharing na dalawa sila pipirma. Kasi tatama ko lang yung ano ng media. Ang sabi ng media, hindi daw kinilala si Senator Alan Peter Cayetano na Senate President. Hindi po ha. Yung hindi kumilala, siyempre yung grupo ni Gatchalian. At saka yung Palacio de Polvoron, pati yung mga buhaya sa Kongreso. Yung Integrated Bar of the Philippines, sila-sila lang. Kamag-anak man yan ni Adyong eh. Yung officer dyan, di ba? May officer yata dyan, kamag-anak ni Adyong. At saka, siyempre, kakampi sila dito dahil bulilyaso sila sa flood control, mga sabit. Pero pagdating sa batas, siyempre, ang kinikilalang Senate President ay si Senator Alan Peter Cayetano. So, paano na po ito, Adyong? Dahil natalo po yung... Adyong. Paano na po ito, Sherwin Gatchalian? Natalo yung petitioner, yung teacher. Oh. Ito po yung teacher. O, pakinggan muna natin itong pakialamerong teacher. Itong bagong Senate Pro Tempore, Sherwin Gatchalian. Anong gusto mong mangyari, Bale? Anong prayer? So dito sa prayer lang po natin dito, ina-ask ko lang po yung Supreme Court kung bakit ba yung quorum or hindi. Kasi nagkakagulo eh. Pati yung mga tao sa social media, pati iba't ibang mga legal expert nagkakagulo sila. So at least nasa Supreme Court naman yung final say. Anong motivation mo rito? Bakit ka nag-file? Motivation ko sana maayos yung Senate kasi sila yung nakakapigil eh ng mga dapat umuso na batas. Tulad for example sa House of Representatives, naipasa rin anti-political dynasty bill. So kailangan natin ng version sa Senate at kailangan din natin umusad yung mga batas na importante yung makausad doon. At lalo-lalo na ngayon magkakaroon na rin ng SONA, hindi natin alam kung sino umuupo sa likod ni BBM kapag SONA. So doon naka-adjourn sila, hopefully pagbalik nila pag-resume may maayos na. Pero personally lang, gusto mo ay kilalanin yung forum ng 12. Yes po, balik naman po eh. Meron naman po tayong existing jurisprudence about that. And then nangyari na naman ito noong 2015 na nagkaroon ng forum ng 12. Ano ang epekto niyan sa 1949 Supreme Court decision? Well, depende po sa Supreme Court kung i-revision nila, i-overturn nila kung magkakaroon sila ng bagong check. Kasi kagaya ng sa impeachment, yung Francisco ruling, nagkaroon din tayo ng bagong precedent itong Sara Duterte versus House of Representatives. So, nasa Supreme Court naman na po yung decision nito. Sa petition mo, may hinihilig ka bang mapanagot? Wala naman po. Ina-affirm ko lang po para hindi po sila nalilito kung sino talaga yung Senate President. Kasi mahirap po na dalawang Senate President natin. Pero sa petition mo sinabi ka na gusto mo rin ma-review yung mga naging actions ni na Senator Cayetano. Yes po, this is a petition under Rule 65 certiorari. So, tinitingnan rin po dito kung may grave abuse of discretion.
So ngayon, Sir, pwede ba picture, sir? Sir, talo ka, sir. Butsangin na, paano na to? Sherwin Gatchalian. Ito po, naglabas po ng desisyon ang Korte Suprema ngayong araw. Tungkol po dito kay Tayam. Petisyon na nagpapawalang bisa sa isyo ng 12 Senador quorum, ibinasura ng Korte Suprema dahil sa kawalan ng legal standing. Ayan si Tayam po yan, ha? Ito na. Ang petisyon ni Tayam, linawin natin, ay gustong ideklara ang 12 noong June 3 na may quorum. Yun yung petisyon niya. Ito, ha? Supreme Court ibinasura ang petisyon na nagpapawalang bisa sa isyo ng 12 Senador na quorum. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na inihain ni Guro na political commentator John Barry Tayam na humiling na ideklarang valid, quorum ang presensya ng 12 senador sa controversial na sesyon ng Senado noong June 3, 2026. Sa press briefer na inilabas ng Office of the Spokesperson ng Korte Suprema noong June 10, sinabi ng Supreme Court in bank na ibinasura ang kaso dahil sa kawalan ng legal standing ng petitioner. Ayon sa Korte Suprema, the Supreme Court dismissed the petition filed by John Barry T. Tayam for lack of legal standing. Ipinaliwanag pa ng mataas na hukuman, the Supreme Court ruled that Tayam failed to show that he suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the action he challenged. Ang petisyon ni Tayam ay may kaugnayan sa controversial na sesyon ng Senado noong June 3, kung saan diniklara ng kampo ni Gatchalian na may quorum at nagpapatuloy sa reorganisasyon ng liderato ng Senado. Sa petisyon, hiniling ni Tayam sa Korte Suprema na ideklarang valid quorum ang presensya ng 12 senador sa naturang sesyon. Ayon sa press briefer, Tayam had asked the Supreme Court to declare the presence of 12 senators during the June 3, 2026 session of the 20th Congress as a valid quorum. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi tinalakay ng Korte Suprema ang mismong merito ng argumento kung valid o hindi ang 12 senators bilang quorum. Ang naging batayan lamang ng pagbasura ay ang kakulangan umano ng legal standing ng petitioner. Dahil dito, hindi naglabas ang Korte Suprema ng pinal na pasya kung tama o mali ang interpretasyon hinggil sa quorum noong June 3. Salip, ang naging desisyon ng hukuman ay nakatuon lamang sa usaping procedural kung may karapatan bang magsampa ng naturang kaso si Tayam. Patuloy na sentro ng debate sa Senado ang usapin ng quorum matapos questionin ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano ang legalidad ng sesyon kung saan sinasagawa ang reorganisasyon ng liderato at ilang komite ng mataas na kapulungan. Sa ngayon, nanatiling buhay ang diskusyon sa legalidad ng naturang sesyon, ngunit malinaw na inilabas ng press paper ng petisyon ni Tayam ay binasura, hindi dahil pinaboran o pinawalang bisa ang Korte Suprema ang 12 senador na quorum, kundi dahil sa kakulangan na legal standing na naghain ng kaso. Pareho lang din yun. Talo pa rin. So, ibig sabihin, ang legal talaga na Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi sa ngayon, questionable man yung 12 na umano'y may quorum. Kasi ang sabi sa petitioner, ideklara mong may quorum. Pero hindi kinatigan. Parang sinabi na rin, walang quorum, pero wala silang pinal na desisyon. Ganun pa rin ho. Ngayon, kasi kung may quorum doon, sasabihin ng Korte Suprema may quorum. Wala kang quorum. Patay kayo dyan. So, hindi na ho talaga mapipigilan itong Blue Ribbon Committee hearing. So, tuloy-tuloy na po ito, lalo na po may nilabas ang Korte Suprema na desisyon tungkol sa petitioner. Patay ka, Sherwin Gatchalian. Iyak ka ngayon. Ito na. Naghanap po ako ng datos ng source kung totoo ba talaga na tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Na-announce ba talaga? Kasi nung una ko pong nakita, ito po ang post
ng ArcLight. Ito sinabi na, Senator Rodante Marcolita kinumpirmang sa Huwebes ang susunod na legitimate Blue Ribbon Committee hearing. Okay. Pero may video po tayo dyan, siyempre, ilalabas po natin para hindi tayo masasabing fake news. Ayon po sa ArcLight News, tunay at legitimate. Ayon po kay Senator Marcolita, kinumpirma sa Huwebes ang susunod na Blue Ribbon hearing. Dating Speaker Romualdez, ipopos pa rin ipasumpina, patay ka Romualdez. Kinumpirma ni Senador Rodante Marcolita na tuloy ang susunod na pagdinig ng kanyang kampo sa darating na Huwebes na tinatawag niyang tunay, legitimate at legal na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ang pahayag ay ginawa ni Marcolita kasunod sa lumalalang lamat sa pagitan ng dalawang paksyon sa Senado ukol sa flood control investigation. Ayon kay Marcolita, nakahanda na ang listahan ng mga papadalhan ng notice at mandatoring ipapadala ito agad. Diretsahan din niyang sinabi na muli nilang ipoposh na imbitahan si dating Speaker Martin Romualdez dahil mali umano ang naging opisyal na sagot ng Kamara sa mga naunang imbitasyon. Pinarungguhan, meron mo ganun? Baka mali ito. Din ang senador ang ilang testigo na hindi sumipot ay parang ipapatawag sa kanilang mga pagdinig pero mabilis namang dumalo sa isinagawang aktibidad ng kalaban. Pinaringgan. Tama, pinaringgan. Sa isinagawang aktibidad sa kalabang kampo ni na Senator Sherwin Gatchalian at Senator Erwin Tolpo noong Lunes, June 8. Nagtataka nga ako, sabi ni Marcolita, bakit pagka sila ang pinapatawag mo, ayaw nila pumunta. Pagka sila, Gatchalian Black ang tumatawag, yung illegal pumupunta sila, ani ni Marcolita. Matatandaang nilinaw ng Gatchalian Tolpo Black na isang consultative meeting lamang ang idinaos nila nung Lunes dahil hindi pa formal ang organisado ang kanilang committee habang nindigan naman ang kampo ni na Senator President Alan Peter Cayetano at Senator Marcolita na sila ang may hawak ng lehitimong kapangyarihan. Patay tayo dyan. So tuloy na po ito. Panoorin po muna natin ang video na sinasabi ni Senador Marcolita na tuloy po ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Narito po. Susunod na Huwebes, kami naman ang magpapatawag ng Blue Ribbon Committee. Meron po bago. Bakit? Hindi naman, kami ang legal eh. Kaya nga po. So, yun ang bago ngayon. Sa Huwebes, Kakaroon na naman ng Ang alam ko, dahil nag-uusap-usap sila, hindi nga lang ako nakarating dahil dito ako nagpunta. programa tayo. Oo. Pero, ang pinag-usapan, kailangan maglabas silang notice sa araw na to sapagkat 3 days eh. matutuloy ang susunod na hearing ng tunay at legitimate at legal na Blue Ribbon Committee sa Huwebes. Patay tayo dyan. Yan maliwanag po. Meron po tayong video ipiniplay. Matutuloy po ang Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas sa pamumuno po ni Pia Alan Peter Cayetano, siyempre, Rodante Marcolita. Patay kayo dyan. Kaya siguro pinadlock yung Senado, no? Meron dong banta, no? Ilalockdown daw nila eh. Kasi may banta eh. Gumawa ng eksena ang mga animal. Tandaan nyo bukas, sinabi na rin po ni Baligod na merong fair list 14. Ayan. May fair list 14 po darating bukas. Patay ka man, Tolpo. Baka natakot itong mga animal. Hito na tayo ngayon. Sige, dapat mag-hearing na bukas hanggat si Senator Alan Peter Cayetano ba ang Senate President. At least makadalawa para magulantang ang buong mundo. Legal man sila. Ayan na, nagdesisyon na po ang Korte Suprema na yung 12 ay walang quorum. Patay ka dyan. Parang sinabi na rin na walang quorum kasi nga hindi naman kinatigan itong si Tayag. Dahil sabi ni Tayag, ideklara mo yung 12 na may quorum. Binasura eh. Gusto lang ibig sabihin walang quorum. So ang Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano,
At tama si Senator Rodante Marcolita, sila ang tunay legal na Blue Ribbon Committee hearing, Blue Ribbon Committee Chairman, si Pia Cayetano at siya Subcommittee Chairman, si Rodante Marcolita. So paano to pipigilan ng mga hinayupak ng senador? Napakaganda yung mangyayari, no? Nangyayari ngayon dahil nga ang Korte Suprema naglabas agad ng desisyon, umaksyon agad. O paano natulpok? Bibida na naman bukas ang mga tinatawag nyong kargador. O ayan, speaking of kargador, nakahanap po ng kakampi ang Brave 18. O ito na, tolpok! Nagulat po ako dito ha, akala ko itong sino to, si Ido Manzano. Di ba pinklawan si Ido Manzano? Karamihan kasi ng mga pinklawan ay galit sa mga Duterte at bulag na sa katotohanan. Karamihan pinklawan ay hindi po pumapabor sa Brave 18, yung ex-Marines. Ako, nagulat ako kay Ido Manzano. Correct me if I am wrong. Pinklawan ba siya? Tanong lang ha. Kung hindi naman pinklawan yan, mabuhay ka Ido Manzano. Naglabas po ng statement si Ido Manzano. No? Talagang pinatamaan niya dito itong si Rap Tolpo. Kasama na rin yung yung bungangirang si Castro, no? Del basurero daw at saka kargador itong 18 ex-Marines. Nagulat po ako dito kay hinanap ko po itong si Ido Manzano. Matindi pala rin itong taong ito. Baka ngayon nyo lang po malalaman ang kanyang personalidad. No? Kung hindi pa siya kumampi dito sa 18 ex-Marines, ay hindi natin makilala, hindi tayo magre-research sa kanyang pagkatao. Tingnan mo, si Ido Manzano pala ay enlisted sa United States Air Force. Air Force pala yan. Yung sa edad niya 17 anyos, noong 1973. At nagserbisyo po siya ng 4 na taon sa military, simula ng US military po ito simula noong 1973 hanggang 1977 during Vietnam War era. Ang station niya ay primarily sa US, parte ng isang Strategic Air Command and the Missile Engineering Group. Matindi pala itong pagkatao ni Ido Manzano. Kaya naglabas po siya ng siyempre kanyang saloobin, no? Saloobin dito sa grupo ni yung mga buwaka. Grupo ng mga Claire Castro. Grupo ng mga Viva Max. Kargador ng Viva Max. Okay, basahin natin yung official na statement niya. Ito maganda kasi tinatagalog ko na para maintindihan natin. English dyan, pero ito Tagalog. Para talagang tatama sa puso ni Rapi Tulfo at ni Claire Castro yung banat ni Ido Manzano. O ito. Kapag marin habang buhay. Linawin natin iyan. Kasi nakaka-relate siya eh. Minsan akong naging sundalo at hanggang ngayon, buong pagmamalaki kong dala ang kaalamang noong kami ng aking mga kapatid sa serbisyo ay nagpatala. Lumalaban kami sa isang digmaan para sa isang makabuluhang layunin. Maaring hinubad na namin ang aming uniforme, ngunit ang bigat ng paglilingkod ay hindi kailanman tunay na nawawala. Kaya naman nasasaktan ako kapag may mga politiko at mga kritikong nasa gilid lamang na nagsasabing ang mga whistleblower na ito, ang mga dating marin na ito ay hindi na dapat tawaging marin. Bago sila husgahan o isang tabi, dapat munang pakinggan ang kanilang mga testimonya. Patunayan, suriin, busisiin, ihambing sa katotohanan. Hindi yung dahil nakaabala sila sa mga makapangyarihan ay agad na silang ituturing
na walang halaga. Ang mga lalaking ito ay minsang handang ialay ang kanilang buhay para sa bansang ito. Naglilingkod sila sa ilalim ng matinding init, panganib, pagkakalayo sa pamilya, at mga kondisyong marahil ay hindi kakayanin ng maraming elitistang politiko na nakaupo sa naka-aircon na opisina kahit sa isang araw lamang. Iyak si Tolpo, pinatayan nga na aircon, nagre-reklamo na pati wifi eh. At ngayon, dahil nagsasalita sila, may isang politikong ni minsan ay hindi nagsuot ng uniforme, aray ko. Ang may kapal ng mukhang tawagin silang mga kargador at basurero, aray ko, Tolpok! Nakakahiya! Ang parehong mga taong pinori ninyo noong pakinabang pa sila sa sistema, ay bigla na lamang naging walang silbi dahil ang kanilang katotohanan ay hindi nagsisilbi sa inyong interes. Iyan ang sakit ng ating politika. Bayani ang mga tao kapag sumusunod. Nagiging basura sila kapag inilalantad nila ang mga bagay na gustong ibaon at itago ng mga makapangyarihan. Ang isang marin ay hindi tumitigil sa pagiging marin dahil lamang sa pinasama niya ang loob ng mga politiko. Ang isang sundalo ay hindi tumitigil sa pagiging sundalo dahil pinili niya ang konsensya kaysa katahimikan. Kaya bago kutyain ng sinumang elitistang politiko ang mga lalaking nagsuot ng uniforme, tanungin ninyo ang inyong sarili. Ang isang sundalo ay hindi... Sorry, nabalik. Ano ba ang inyong isakripisyo? Ano ba ang inyong isinasakripisyo, Tolpo? Hindi kasama yung Tolpo, sakripisyo lang. Ano ba ang inyong isinugal, Tolpo? Anong digmaan na ba ang inyong nilabanan maliban sa digmaan upang protektahan ang inyong mga pribilehiyo, Tolpo? Sila ang nagsuot ng uniforme. Kayo ang nagsuot ng kasuotan ng pampublikong paglilingkod. At sa pagitan ng dalawa, alam ng sambayanang Pilipino kung sino ang nararapat. Karangalan, tungkulin, kagitingan. O ano kayo ngayon, Tolpo? Masakit po ito. Para kay Rap-Rap Tolpo. Tingnan mo. Mabuhay ka, Edo Manzano. Ikaw ang totoong bayani ng maraming Pilipino. Tingnan mo. Ito yung patunay na yung 18 ex-Marines ay bayani. Yung naramdaman ni Tolpo, ni Edo Manzano na banat ni Tolpo, nasaktan siya dyan. Dahil nagserbisyo siya sa bilang isang Marines eh. Naging sundalo din siya. Nakipaglaban din po siya. Kaya yung para bang, alam mo yung simpatiya ba? No? Nakuha talaga ng Marines ang simpatiya ni Edo Manzano. Malayong malayo pala itong mga Tolpo kay Edo Manzano. Mga hinayupak kayo. Maraming salamat, Edo Manzano. At naglabas din po ng counting, panoorin natin yung counting video na ito. Ito po ay mga larawan ng 18 ex-Marines na rito. Ayan po yung patunay na sila po ay nagsiserbisyo bilang mga Marines. Sila po ay patunay na sila ay nagsiserbisyo sa maraming Pilipino. Bahala na po si Rapi Tulfo maghimay-himay sa mga sinisend. Ayan na po. Pinopost ni Atty. Libby Baligod. Kasi sabi basurero, hindi daw totoong mga Marines. Grabe palang pinagdaanan ng mga ito. Ayan o. Oh, ano yan? 18 ex-Marines. So, 16, class 291. Grabe to. Grabe yung mga sakripisyo pala nila. Grabe pala ang pinagdaanan ng mga Marines na ito. Tapos ngayon, lumalaban sila noon laban sa mga kalaban ng gobyerno.
mga terorista, mga NPA, ngayon, lumalaban na sila sa mga buhayang nakakurubata dyan sa Senado, sa Kongreso. Sila ang tunay na mga bayani. Ngayon mo sasabihin, rapi tulpok, na piki ang mga yan, na basura ang mga yan, mga anak kayo ng kagwang. Wala na, hindi na po nila alam kung anong gagawin nila. Dahil mabubunyag na po ang mga kawatan. Tsaka ito pa, sabi ni Attorney Baligod, anong simo? Rapi tolpok dito. Basahin po natin yung pinost ni Attorney Baligod sa kanyang social media. Ang sabi po diyan, parang ito po yung parang Republic of the Philippines Senate, Pasay City. May 31, 2000. Corporal Walter Mananlasan, Philippine Marines, Port Bonifacio, Makati City. Dear Corporal Mananlasan, please accept my sincerest appreciation and utmost admiration to you for the bravery you have shown in battle in Mindanao. No, matindi pala itong si Walter. The wounds inflicted on you by those who suffer in hatred in the South will serve mementos of pride and courage. They are badges of your unselfish dedication and loyalty to your country. The gallant try you have shown shall not be forgotten. Our countrymen are thankful to you for risking your life for this noble cause. Thank you and God bless. Sincerely, Aquilino Pimentel. Si Coco Pimentel pa ang nagbigay ng appreciation dito. Meron pa. Nakahanap pa po ng kakampi. Ito magandang kakampi. Narito. Ayan. Siyempre. Yan po ay Philippine Marine din to. Philippine Army, si Corpus. Ang sabi ni Corpus, I take offense when I hear some former military personnel telling us that these 18 whistleblowers should no longer be called Marines. Alam ko yung pinatamaan niya dito si kay Rubin. If you choose not to recognize them as a former Marines, so be it. Kami na lang ang kikilala sa kanila. Nakakahiya naman sa inyo. What is truly embarrassing is discrediting the 18 former servicemen while at the same time posting about your own accomplishments and heroics during your years of service. What do you call that? Seeking attention at the expense of others? Respect should be given where it is due, not reserved only for ourselves. Kaya hindi umaasinso ang Pilipinas, crab mentality. Alam nyo po kasi itong si Corbin, walang hiya rin to Feeling nyo. Ito si Corbin, tuta talaga to ni Lisa Bake. Nakikita ko Lagi silang magkasama. Kagaya rin yan ni Matibag, tuta din yan Ni Bake. Kaya nga yung dating NBI director umalis din kasi gustong kontrolin ni Bake. Kaya ito. Mike Defensor magsasampa ng kaso kay Matibag, pakinggan po muna natin. Dagdag lang natin. Hindi na pumunta si Congressman Defensor sapagkat halatang-halata naman po na itong patuloy na pagsampina sa kanya ay bahagi lamang ng pattern of harassment. Kung mababasa niyo po yung sampina ngayon na pinadala ko sa inyo, kita niyo naman po cut and paste ito Ito rin yung sampina na pinadala noong ilang buwan ang nakakaraan at pumunta po siya rito, ngunit sinabi naman sa kanya, hindi naman po kayo iniimbestigahan. So bakit pa siya sinasampina? Sinampina na po siya, pumunta na siya rito, yung 18 Marines pumunta na rito, in-interview na nila 2 beses, pumunta na sa Senado, nagsalita na dun sa Blue Ribbon Committee. So ano pa bang problema? Number 2, ang deputization po ng Ombudsman sa NBI
upang tingnan daw ang kredibilidad ng 18 Marines ay wala po sa lugar. Yan po ay labag sa konstitusyon. Sapagkat ang ombudsman po dapat ay independent. Ngayon, pwede pong hingin ng tulong ng ombudsman ayon sa ombudsman law ang lahat ng kawani ng pamahalaan. Ngunit yan po ay upang humingi lamang ng mga records, ng mga dokumento, ng mga ebidensya. Ang pagdetermine ng kredibilidad ng kahit sinong witness for the purpose of filing a case cannot be delegated sapagkat pag dinelegate mo sa NBI, ang finding of credibility ay masisira yung independence ng ombudsman. So dapat po, kung gusto nilang malaman ng kredibilidad, mag-imbestiga ang ombudsman. Bakit naguhugas kamay ang ombudsman sa pag-imbestiga doon sa 18 Marines at doon sa mga taong tinuturo ng 18 Marines? Dahil ba sangkot si Martin Romualdez? Dahil ba sangkot ang Pangulo? So halatang halata po kayo Ginoong Boying Remulla, na naghuhugas kamay kayo na wala naman sa lugar at hindi batay sa konstitusyon. Sir, tinawag ninyo na harassment yung pasabina ng NBI. May pinag-aaralan kayo na legal remedies kung meron man laban kanila? At pinag-aaralan po namin, we will keep our cards close to our chest. But sa ngayon pong araw na ito, again, out of respect to the institution, may langaw pagdala yata ni Martin Romualdez yan. Ay, tapusin ko lang sa araw pong ito, kaya narito po ako ay out of respect again to the institution sapagkat ginagalang ko po ang National Bureau of Investigation bilang isang institusyon na napakaganda po ng reputasyon bilang premier law enforcement and investigative body ng ating bansa. Bagamat wala po tayong paggalang, paprangkahin ko na doon sa namumuno ngayon sa NBI na halata din po natin na puppet ng Malacanang na ang papel lamang niya ay manggulo sa investigasyon. Sapagkat nakikita niyo naman po, lahat ay ginagawa. Alam niyo ba na bukas may bagong mga testigong 14 na darating sa Senado. Ngunit ang ginawa nila, kuno-kuno, chuchu-chuchu, meron daw threat sa Senado. Pinapa-lockdown ng NBI ang Senado para hindi lang makapasok. Alam niyo po kasi, the people who are now in power are fighting for their lives. Kasi alam nila ang mangyayari, baka lumabas itong flood control scandal kung sinong mastermind. Pero hindi po kami matitinag sapagkat we are not fighting for ourselves. We are fighting for the future of the Filipino people and our country. Mas malakas na motibasyon po yan kesa sa pansariling interes. Ayan po, maliwanag po. Bukas ay tuloy-tuloy na ang Blue Ribbon Committee hearing. Sampan mo ng kaso yan si Matibag, aso ni Bangag. Ito na, tuloy-tuloy. At 14 lalabas po bukas. Patay ka, tulpok. Ayan, sabi nga ho ni Kong Ungab. Tingnan mo naman, sabi ni Kong Ungab diyan. Napansin ninyo ba sa tuwing may press release ang ilang personalidad na kaalyado ng admin, hindi respetong komento ang sumasalubong sa kanila kundi buhos ng ha 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 at angry reaction. Totoo naman talaga, di ba? Hindi na ito kayang takpan ng bayad na sorbi, yung bayad na sorbi o magarbong spin sa bawat emoji na panunuya at galit, malinaw ang mensahe. Hindi naniniwala ang taong bayan kaya kahihiyan at pagkamuhi na lang ang ibinabalik sa kanila. Lalo na si Erwin Tolpo, lock yung comment section, lahat sila lock. Yung Gatchalian Black, pati yung sa Senado, nilalak din comment section Pero kay Senator Alan Peter Cayetano, bukas open ang comment section. Abangan po natin bukas ang Senate Blue Ribbon Committee. Pero bago po tayo magwakas, update po muna tayo kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pakinggan po natin. Attorney Peter Haynes, good afternoon. How are you today, sir? I'm fine, but I'm not an attorney. You can call me Peter or counsel if you like. Peter, it is an honor. Thank you for the time you have given me. How is our former President Rodrigo Roa Duterte? He seemed in very good spirits today, very talkative and informative, and we
discussed a wide range of topics of personal interest to him. Yes, he seemed on quite good form. Is this your first time seeing him, sir? No, this is about my 5th or 6th time. Ah, perfect. Sir, in as far as the court's order for his medical examination, I mean, the court has an ongoing duty to satisfy itself that he's fit to stand trial. The issue having already been raised during the pre-trial phase. And from now on, I think it will be kept under constant review every 4 months or so. And the next review will take place sometime towards the end of the summer. I don't know when the examinations will be precisely, but my guess is next month sometime. Peter, in as far as your opposition to the Rule 68, a lot of Filipinos are actually thinking if you could share to us as well the substantiation of your opposition to that. I'm not entirely sure we're completely opposed to the idea. At the end of the day, everybody wants the proceedings to go reasonably smoothly and quickly, particularly given the age of the former president. And so there's nothing, principled that we object to about Rule 68. What we are concerned about is that these applications that will come in the immediate period before the trial will become overwhelming in their number, because it's not just a question of the interviews that people have given, it's the large number of exhibits they might refer to or produce, videos, transcripts, diaries, and the like. So I think we're just being wary of being overwhelmed by applications that make it difficult for us to prepare for trial. In as far as the length of the trial is concerned, do you have already a timeline as to the years, perhaps? Yeah, I don't think it's going to be years. I think it would be surprising if it was less than a year. A lot of it may depend on how long the former president can spend in the courtroom on a daily basis, because I think he's going to have to be there at some stages, and it may well be that he can't endure too long a day. But my guess would be that it won't take as long as 2 years. Sir, in as far as your preparation for the trial is concerned, how confident is the defense team of the former president? Well, I'm not going to express it in terms of confidence. I mean, you'll be aware of the fact that I was assigned less than a month ago, but the core of the original team is there. They're invaluable to me. I'm going to add to that team some very experienced lawyers. I've already added Kate Gibson, who's pretty much world famous, and I will add further people, and we will have as strong a team as has ever been assembled at the ICC, and we will approach this with real endeavor and energy. Do you have any difficulties or some sort in as far as your integration to the team is concerned, sir? None whatsoever. Do you have a message to the Filipino people closely following what's happening to, actually we regard him as our living hero, and we are very much anticipate and look forward to the trial as well, which is set on the 30th of November. This is the greatest honor and privilege of my professional life. I'd like to thank those of you, and there are many, who have found my personal details and taken the trouble to wish me the best and pray in aid, God's help, and I will do everything within my human power to fulfill their hopes too. Peter Haynes, thank you so much for this opportunity. On behalf of the Filipino people all over the world, I will wish you good luck, and I know that, or we hope, that the former president will be brought back to the Philippines as soon as possible time. Thank you, Alvin. You're welcome, sir. Ayan po yung update kay Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Tisdak Pilipinas. Tisdak, tinig ng katotohanan.
Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.